Balaram ang labanan at ang panganib sa mga taga-Dwarka, agad silang bumalik sa lungsod. Inilagay ni Krishna si Balaram sa estratehikong posisyon upang protektahan ang lungsod. At siya mismo ang nagsabi sa tagapagpatakbo ng kanyang karuwahe, "Dalhin mo ako kung saan naroroon si Salba." Ang karwahe ng Panginoon ay may watawat na may tatak ng Garuda, at nang makita ng mga sundalo ng dynasting Yadu ang watawat, naintindihan nilang nasa labanan na si Krishna. Sa mga oras na iyon, halos lahat ng sundalo ni Salba ay napatay na. Ngunit nang makita ni Salba si Krishna, agad siyang nagpakawala ng isang malakas na sandata na lumipad sa himpapawid na may nakakabinging tunog na parang isang malaking bulalakaw. Napakaliwanag nito, kaya nagningning ang buong kalangitan. Ngunit ginamit ni Krishna ang kanyang mga palaso upang durugin ang sandata sa daan-daan at libu-libong piraso. Pinana ni Krishna si Salba gamit ang 16 na palaso at pinaulanan niya ng maraming palaso ang eroplano ni Salba. Tinamaan naman ni Salba si Krishna sa kaliwang bahagi ng katawan at inakala niyang nanalo na siya. Kaya't sinabi niya kay Krishna, "Krishna, traidor! Inagaw mo si Rukmini. At nung hindi nakatingin ang aking kaibigang si Sisupala, kinuha mo ang pagkakataon upang patayin siya. Iniisip ng lahat na isa kang magaling na mandirigma. Pero sa tingin ko, kapag nanatili ka pa sa harap ko, mapapatay kita gamit ang aking mga palaso." Sumagot si Krishna, "Hangal na Salba, hindi mo alam na malapit na ang iyong kamatayan." Pagkatapos nito, pinalo ni Krishna si Salba, naggamit ang kanyang pamalong club. Dahil dito, dumbugo ang laman loob sa katawan ni Salba. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang mistiko, naging hindi nakikita si Salba. Sa ilang saglit, may isang hindi kilalang tao ang lumapit kay Krishna sa gitna ng labanan at yumuko sa kanyang mga paa. Sinabing, "Ipinadala ako ng iyong ina na si Devaki upang ipaalam na ang iyong ama ay inaresto ni Salba at dinala na." Pagkatapos ay iniharap ni Salba kay Krishna ang isang lalaki na parang si Vasudeva, ang ama ni Krishna. Lahat ng ito ay gawa ng kapangyarihang mistiko ni Salba. Sinabi ni Salba, "Tignan mo, Krishna, itong ama mo at panoorin mo kung paano ko siya papatayin." At agad niyang pinugutan ng ulo ang huwad na Vasudeva. Dinala niya ang bangkay pabalik sa kanyang eroplano. Akala ni Salba ay nalinlang niya si Krishna sa kanyang mga mistikong ginawa. Kaya pinaulanan niya ng mga palaso si Krishna. Ngunit si Krishna, ginamit ang kanyang mga palaso na naging sanhi ng pagkawasak ng baluti
pana at helmet ni Salva. Sa isang matinding hampas mula sa pamalo ni Krishna, bumagsak sa dagat ang eroplano ni Salva at nadurog ito. Tumalon si Salva sa lupa at sumugod kay Krishna na may dalang pamalo. Ngunit pinutol ni Krishna ang kanyang kamay. Pagkatapos, gamit ang kanyang disc, pinugutan niya ng ulo si Salva. Ang lahat ng mga demigods sa kalangitan ay nagdiwang sa pamamagitan ng pagpalo ng mga tambol at pag-ihip ng mga conch shell. Galak na galak sila sa tagumpay ni Krishna. Haribol! Dito nagwawakas ang kasaysayan ni King Salva.